Mga aking kaibigan, ano yung pangalawang katanungan mo na pwede natin sagutin ngayong hapong ito, ngayong umagang ito? Meron po. Ay, Paano sila nakakapagpasaya ng ibang tao? ano yun bali, conforme sa ano yun, conforme sa ginagawa ng isang tao. Katulad kong magmamayas, katulad kong magtitinda ng mais sa lansangan ng San Pablo, katulad namin mga manininda. Siyempre, nakakapagpasaya sila ng tao dahil bilang isang magmamayas, pag ubos yung produkto ko, sabi ko nga kanina, masaya ako dahil pwedeng maibigay ko yung pangangailangan ng pamilya ko sa kinikita ko sa aking pagtitinda. Tama ba ako? Pagkatapos, nakakapagpasaya sila ng ibang tao dahil siguro may mga pagkakataong talaga ng mga hindi lang ako yung nakapagpapasaya sa kanila, kundi sila din naman. Dahil sa mga bagay na ako kasi natutuwa ko kasi kapag ako nakakita ng mga taong ngumingiti at nagiging masaya sa way na kausap ko sila. Dahil doon, nagiging masaya din ako sa kanilang mga response na ginagawa. At kapag masaya ako, siyempre masaya din sila. Balikan lang kami ng kasiyahan. Kaya kung paano sila nakapagbigay ng kasiyahan sa akin, dahil sa pagbibili nila o sa pagbili, ang pagtangkilik nila sa aking produkto at sa pagtangkilik niya sa pagmumukha kong ito. O yan o, taas pa lang ng kilay, ibang klase na. Hindi po ako galit, talaga lang pong ganito ang pagmumukha ko. Nakuha mo? Meron ka ba bang ibang katanungan diyan? Meron pa kuya, last question na ito. Last question na, buti naman, malapit na tayo matapos. Ano ho ba ang susi sa pagiging masaya? Ang susi sa pagiging masaya, medyo malalim yung tanong na yan, pero sasagutin natin. Okay? Ang susi sa pagiging masaya, kinakailangan, una, meron kang kapanatagan ng puso mo. Pangalawa, meron ka sinasabing kasiyahan na hindi mababayaran ng anumang kayamanan sa mundo. Tama? Pangatlo, aanin mo ang yaman o aanin mo ang malaking kayamanan kung mahirap ka namang mahalin ng kapwa-tao mo. Aanin mo ang lubos na karunungan kung ikaw naman ay mangmang sa pagmamahal sa iyong kapwa at sa pagbibigay ng pagmamahal din naman. At aanin mo ang pagiging sikat kung ikaw ay hindi naman sikat sa mga taong na dapat ikaw ay magpasikat sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa mo. Hindi porke hindi ka artista, hindi ka pa pwedeng magpatawa o magpangiti sa mga tao. Di ba? Hindi porke hindi ka, kahit ordinaryong tao ka, pwede ka magpangiti. Pwede ka magpasaya. Dahil naniniwala ko ang kasiyahan ng isang tao ay hindi lamang sa puso, sa isip, Sa salita at syempre sa gawa. O, di ba? Kinakailangan na yung kasiyahan yun hindi nanggagaling sa anumang magagandang salita na binibigkas mo, kundi nanggagaling sa puso. At kapag ka nanggagaling sa puso yan, yan ang tunay na susi ng kaligayahan. Yan ang tunay na susi ng pagiging isang masiyahing tao at isang masiyahing Pilipino. Aking kaibigan, gusto kong malaman mo na ano man ang katayuan mo sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, taong grasa ka man, o whatever, ang mahalaga doon, meron kang kapanatagan ng puso mo na kaya mong sabihin sa kanilang, proud to be ang masiyahin. Proud to be ang Pilipino. Dahil, proud to be Pinoy. yeah, proud to be Pinoy. Ibig sabihin, naniniwala ako ng happiness campaign ng GMA7 Kapuso Network, hindi lang nag-uumpisa sa palabas na ito, ngundi sa puso ng bawat tao. Muli po, ito po si Mr. Inganyonista na nagsasabing, kapag ako umimik at nagsalita, ang hindi mo'y mapapauko. At ang sabi nga daw, there's more fun in the Philippines, pero look at my face. There's more fun in my face. Kuma mo, boom!